Okay, isipin niyo to. Pag sinabing hari, anong unang pumapasok sa isip niyo? Korona, palasyo, kapangyarihan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang hari na binaliktad lahat ng yan? Yan mismo yung pag-uusapan natin ngayon dito sa Mateo Kabanata 20. Talagang ibang klase yung pananaw ni Jesus sa pagiging hari. Tara, himayin natin. So dito nagsisimula lahat. Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauna ay mahuhuli. 'Di ba? Parang ang gulo pakinggan, pero yung linyang yan yung mismong core idea ng buong kabanata. Binabaliktad niya lahat ng akala nating tama, yung konsepto natin ng fairness at kung sino ba talaga yung deserving. Ito yung puso ng tinatawag nating upside-down kingdom. So yun nga, yung malaking tanong natin, 'di ba? Anong klaseng hari ba yung nagpapatakbo ng ganitong klaseng kaharian? Para tayong mga detective ngayon, susundan natin yung 3 kwento sa chapter na to para unti-unting matuklasan kung sino ba talaga tong hari na, well, nawalang katulad sa buong mundo. Okay, first stop, ang ekonomiya ng kaharian. Papasok tayo sa isang talinghaga yung sa mga manggagawa sa ubasan. At promise, hahamonin nito lahat ng alam natin tungkol sa sahod at kung ano ang fair. Ready na ba kayong medyo malito? Pero in a good way, promise. So ganito yung setup. May isang landowner na kailangan ng mga trabahador para sa ubasan niya. Lumabas siya ng madaling araw para mag-hire, tapos lumabas ulit siya ng 9 a.m., takos ng tanghali, tapos 3 p.m. At get this, kahit 5 p.m. na, isang oras na lang bago matapos yung araw ng trabaho, nag-hire pa rin siya. Dito pa lang, may nararamdaman ka ng para may mangyayari, di ba? Eto na, payday. At dito na yung plot twist. Lahat as in lahat, mula sa nagtrabaho ng buong araw hanggang doon sa isang oras lang, pare-pareho ang natanggap, isang denaryo. Which is, yun yung standard na sahod para sa isang buong araw. So imagine mo yung reaction ng mga nauna. Siyempre, nagreklamo sila. Teka, paano naging patas yan? Pero yung sagot ng landowner, napakaganda. Hindi niya sinabing fair ako. Ang sinabi niya basically, pera ko to, di ba? Bawal ba akong maging generous? Grabe. Biglang nag-iba yung buong conversation. Hindi na ito tungkol sa kung anong earned ng tao, kundi tungkol sa kung gaano ka-gracious at ka-generous yung nagbibigay. Ang usapan biglang naging tungkol sa biyaya. So ayun, yun yung unang malaking takeaway natin. Sa kaharian ng Diyos, iba yung ekonomiya. Hindi to parang transaksyon na kung anong binigay mo, yun ang babalik sa'yo. Hindi. Ito ay grace-based. Yung halaga mo hindi nakadepende sa performance mo o sa tagal mo sa serbisyo. Nakabase ito sa sobrang kabutihan ng hari. Okay, so mula sa ekonomiya, lipat naman tayo sa politika. Pag-usapan natin ang kapangyarihan. Kasi habang papalapit na si Jesus sa Jerusalem, yung sentro ng lahat, nagiging mas matindi at mas urgent yung mga turo niya tungkol sa kung ano ba talaga ang tunay na pamumuno. So ayan, on the road sila. Papunta na sa Jerusalem at ramdam mo na yung bigat ng atmosphere. Dito, tinawag ni Jesus yung pinaka-close niya, yung 12, para sa isang private, seryosong usapan. Dito niya sinabi sa kanila yung mangyayari sa kanya, yung tungkol sa kanyang kamatayan. Pero alam nyo, kahit kasasabi lang ni Jesus ng isang napakabigat na bagay, iba pa rin yung nasa isip ng iba. Lumapit yung nanay nila Santiago at Juan at ang request, Lord, pwede bang yung 2 anak ko, sila yung nasa kanan at kaliwa mo sa kaharian mo? Wow! Dito mo makikita na hindi pa rin nila talaga gets. Akala pa rin nila yung kaharian ay parang gobyerno na may mga pwesto na pinag-aagawan. At dito na sinabi ni Jesus yung isa sa mga pinaka-radical niyang turo. Sabi niya, sa mundo, yung mga pinuno sila yung nagdo-dominate, di ba? Sila yung nasa taas ng piramid. Pero sabi niya, sa inyo hindi dapat ganyan. Sa kaharian ng Diyos, baliktad ang piramid. Yung daan papunta sa tuktok ay pababa. Kung gusto mong maging pinakadakila, kailangan mong maging lingkod ng lahat. At para patunayan na seryoso siya, ginamit niya yung sarili niyang buhay bilang example. Sabi niya, ang anak ng tao, ako, ay hindi naparito para paglingkuran. Naparito ako para maglingkod at para ibigay ang buhay ko. Yun na. Yun yung sukdulan ng paglilingkod. At yun yung definition ng kapangyarihan at pagiging hari sa upside-down kingdom. Okay, so narinig na natin yung turo. Ngayon, sa huling part ng chapter, hindi na to lecture. Live demo na. Makikita natin in real time kung paano kumilos itong baliktad na hari. So the scene is set in Jericho. Paalis na sila.
Isipin niyo yung eksena. Si Jesus, kasama yung mga alagad niya, tapos isang malaking crowd na sumusunod. Maingay, magulo, importante yung lakad nila. May pupuntahan sila, di ba? Parang may schedule. Tapos, sa gitna ng lahat ng yon, may dalawang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at sumigaw sila. At pakinggan niyo mabuti kung ano yung isinigaw nila. Hindi lang tulong, kundi Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Yung titulong anak ni David, napaka-importante niyan. Yung titulong Anak ni David, para sa mga Hudyo, yan yung code para sa Mesiyas, yung ipinangakong hari mula sa lahi ni King David. So basically, dineklara nila, ikaw ang hari. Ang galing, no? Habang yung mga disipulo niya, yung inner circle nag-aaway pa rin kung sino yung magiging number 1 at 2, etong dalawang bulag na literally hindi makakita, sila yung malinaw na nakakita kung sino talaga si Jesus. At anong nangyari? Yung crowd sinaway sila, "Hoy, tumahimik kayo, huwag kayong maingay, istorbo kayo." Pero si Jesus, huminto. Imagine that, sa gitna ng lahat, sa gitna ng importanteng lakad niya, huminto siya. Tinawag niya sila at tinanong, "Anong gusto niyong gawin ko para sa inyo?" Yung hari, huminto para sa dalawang taong, para sa iba, ay wala lang. At para sa akin, eto yung pinaka-powerful na demonstration sa buong kabanata. Dito mo makikita na yung otoridad ng hari ay hindi sa pamimilit o sa lakas. Ang tunay niyang kapangyarihan ay naipapakita sa habag, yung compassion na handang huminto, makinig, at magpagaling. Yon ang kapangyarihan. Okay, so i-connect na natin yung dots. Pinag-isapan natin yung ekonomiya na based sa grace, yung leadership na based sa service, at yung power na based sa compassion. So ano na ngayon yung ibig sabihin ng lahat ng to? Anong larawan ng pagiging mamamayan sa isang baligtad na kaharian? So malinaw na yung profile ng ating baligtad na hari, di ba? Siya yung tipo na sobrang generous. Siya yung pinuno na naglilingkod, hindi naghihintay na pagsilbihan. Siya yung handang magsakripisyo. Siya'y mahabagin at laging may panahon para sa mga taong madalas hindi napapansin ng mundo. Yan siya. At dito na tayo magtatapos. Sa isang tanong na para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kung ganito pala ang hari natin, anong ibig sabihin nun para sa atin ng mga mamamayan ng kaharian niya? Paano nito dapat baguhin yung tingin natin sa pera, sa posisyon, sa mga tao sa paligid natin, lalo na sa mga nahuhuli? Yun siguro yung pinakamagandang tanong na iiwan sa atin ng Mateo 20.